So ito na nga mga paps. So for today's video, ayan, samahan niyo ako, bibigyan natin ng reaksyon itong sa Blue Ribbon Committee, no? Kung saan grabe talaga, no? Parang ang bait-bait, parang iwan, parang hindi makabasag, kumbaga hindi makabasag pingi. As in, no? Parang alam mo yun, parang inosente talaga sila mga paps, no? Viral nga sa social media ngayon, DPWH, kung saan ito nga, no? Sa si Sara Diskaya, after niya mag-flex, grabe, no? Yung mga mamahaling cars, no? Luxury cars ay na-flex niya kung saan ito ay na-content ni Julius Babaw. So ayan, no? Kasi flex-flex ka. Tapos ito ngayon na sitwasyon at ikaw na yung iniimbestigahan. Kasi parang imposible nga naman, no? Kung ikaw ay isang normal lang, na something like legal na negosyante ka, no? Tapos may trabaho, parang feeling ko yung ganyang sa ilang years lang, no, nakabili ka na agad ng ganyang gaarang mamahaling mga sasakyan, no, grabe mga paps. So, syempre tayo sa Pilipino, nagtataka tayo. Gaya natin, no, yung tax natin, no, 9,000 to 11,000 sa manager position. So, grabe. Grabe yan, ang kinakaltas, di ba? So, ito nga yung sa Blue Ribbon Committee, kung saan kahit si Jinggoy, no, yan, no, nagtataka din. So, ito, panoorin natin. Sino ang kamag-anak? Marami kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Po. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? First, naglayasan po muna. Ha? Layasan po. Ano yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? So ayan, no? Parang basang sisiw. No? Alam nyo mga paps, kung ikaw ay isang inosente at wala talagang kahit ano pa ang gawin nilang imbestiga sa'yo, kung wala kang pinatago, kung hindi kasi nagsisinungaling, at sincere, no? Sincere yung mga sinasabi mo, ay dapat hindi ka anilangan na magsabi ng kung alam mo yun, no? Na ikaw ay talagang pinapakita mo na hindi ka walang anomalyang nangyayari, no? Sa iyong mga ginagawa. No? Lalo-lalo na ikaw ay anak ng isang kontraktor. Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Yes po. One last... Diyan pa lang ha, nasa committee ka. Ayan, inimbestigahan ka. Ba't kailangan mo pa ng script? Di ba? Habang tinatanong ka sa cellphone ka tumitingin. So, ganun na talaga siguro yung sitwasyon dito sa Pilipinas. Pirahan na talaga. Not unlike sa ibang bansa, pag ikaw ay may kasalanan, kahit matalino, ano pa yung abogado mo dyan, wala ka talagang lusot. Dito kasi sa Pilipinas, mga paps, no? Minsan kino-consider yung awa pag sila na ang di ba? Pero pag sila mag-agrabyado ng gaya natin, no? Na mahihirap, na talagang nagbabayad tayo ng tamang buwis, wala nang hustisya, no? Ito pa. Last question, if I may. One last question, Mr. Chair, Senator Risa. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? So ito yung kay Julius Babaw, dahil sa payong lang. Unique kasi yung payong. So ayan kasi bakit mga ganun, ito yung mga gaya nito, no? Ni si Sara Diskaya, wala ring utak, di ba? Kung pansinin mo, di ba? Sa payong lang daw dahil binili niya yung grabe naman ganun siya kaya. So parang tapo na siya ng pera, no? Hindi nga na daw ginagamit yun, no? Daming sasakyan, imagine mo yan. Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Ayan, 28 na. Samantalang sa interview, walang pag-alinlangan na sinabi na 40 cars. Luxury car 40. Ngayon, 28 na lang. Sinuma pa, pinag-isipan pa. Pinag-isipan pa ng mga paps na sabihin yung 28 cars. So, ganun kalupit. Yes. Ano ito mga ito? Rolls Royce, Ferrari? I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo na.
Sa mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito, may dealer ng mga Yes po. Rolls-Royce. May dealer ng Rolls-Royce meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung anong tawag dito, yung Cadillac and Ganon? yes po. Hanip your honor, no? Nung nahihirapan ka na ngayon, kung ikaw tinatanong sa Senado, kapag sa'yo talaga yan, for sure, memorize mo lahat yan. Bakit ka mag-alinlangan magsagot, di ba? Na sa'yo naman yan. Pero kung may anomalya, bakit kasi, no? Pa-vlog-vlog ka pa. Pinasilip ka pa. Anyway, mas maganda nga ngayon, no? Mas maganda yun. Thank you so much kay Julius Babaw, no? Kung ano man ang reason, ipapasikat ba yan? O ano ang bakit kailangan i-vlog pa yung mga ganong kayamanan mo na alam mo naman sa sarili mo na kung saan nanggaling yan, no? Pera yata ng taong bayan, oh, di ba? Yun ang duda ng iba. Pera ng taong bayan kasi ikaw is sa DPWH, no? Hindi ka, kumbaga mga ganong mga bagay, mga paps, may pagdududa. Imposible na mabili mo yung mga ganun, mga gaarang sasakyan kung ikaw ay nasa normal business lamang, no? Or nagtatrabaho, di ba? Earlier, Freebell Enterprises and Auto Sa Art. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo. Dalawa lang. Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury? O ayun, no? So medyo putol dito yung video natin. Pero anyway, no, yun na nga, no? Pinagtatakahan na samantalang 40 yung nasabi dun kay Julius ngayon. 28 na lang. Balita ko pa nga dyan, no? Kung saan, tinanong kung saan pinagamit. Liado, grabe, no? Naka-luxury car. Biruin mo yan. Parang himala, no? Or talagang ganun yung mga mayayaman na gaya nila. No? Talagang walang magawa, pasikat natin to. Oh, di ba? So hindi sila natatakot na parang, ay baka masilip to dahil tayo ay kontraktor, no? Malulupit nga swerte ka ngayon, kalat na kalat sa social media, no? Mayaman ka talaga pag anak ka na ng kontraktor. O, di ba? Kung hindi pa nagbaha, no? Hindi pa nasilip, Diyos mio Marimar, talagang hindi na issue, flood control na yan, no? DPWH, ang big sa politika, no? Kapag yan, nag-uunahan na sila ay makapwesto, gusto nila manalo, gumagasto ng gagawin ng lahat, no? Gumastos ng napakalaking pera para manalo kung iyong basihan lang naman, bakit ka gagastos ng pera, no, para maluklok din sa pwesto? Samantalang sahod lang naman yan, hindi naman ganoon kalaki. Hinahabol nila makaupo sa pwesto dahil mas malaki pa. No? Parang 100 times scatter ka dyan, no? Kung ikaw ay makaupo dahil alam mo yan, alam nyo naman, no? May pundo. Kaya kinukrakot nila yung pundo. So grabe, no? Samantalang tayo dito, pataas ng pataas yung binabayad na tax. No? Biro mo, as a manager, nagsahod ka ng 50 to 60,000. Yung tax niyan, no, mga paps, grabe. 9 to 11,000. So, biruin mo yan. Napaka-unfair, di ba? Tapos man lang, hindi mo maramdaman yung pagbabago, no, sa inyong lugar. So, yun lang naman mga paps. Anong masasabi niyo dyan? Sana talaga mabigyan ng hustisya yung pera ng taong bayan na ginasto dito. Tapos ganunin na lang, no? Grabe sila, no, mga paps. Comment down below kung anong masasabi nyo dito, mga paps.